Magandang araw. Mahirap ang kalagayan ng isang babaeng lumulugar na ina at ama ng kanyang anak. Mag-isang pinapasan kung paano sila mabubuhay. Ito ang kalagayan ni Chona, ang nanay ni Myra. Dahil tinakasan ito ng tatay ni Myra. Ngunit naghihirap din si Myra. Hindi lang dahil sa kanilang kalagayan sa buhay, kundi maging sa nadaramang pangungulila sa isang ama. Pangungulila na tanging siya lamang ang nakaalam. Ayaw niya kasing magalit uli sa kanya si Chona, kaya hindi na niya tinanong uli ito tungkol sa ama. Naghihirap din ang kanyang puso sa mga panunukso ng kapwa niya mga bata. Naiibsan lang ang kanyang paghihirap dahil kay Dennis. Kaibigan at kalugar ng batang si Myra ang batang si Dennis. Classmate din niya ito at madalas ay kasabay pumasok sa paaralan. Tama na Myra, huwag ka nang umiyak. Wala na sila, pinalis ko na. Pag-alo ni Dennis sa umiiyak na si Myra. Tinukso na naman kasi siya ng mga bully sa kanilang eskwelahan. Bakit sila ganoon, Dennis? Hindi ko naman kasalanan na niloko ng tatay ko si inay. Kaya hindi ko siya kinagisnan. Hindi ko rin naman gusto na walang tatay. Doang sabi ng batang kaibigan. Naawa naman si Dennis sa kaibigan. Salbahe talaga ang mga yun eh. Mahan ka na. Umiwas ka na lang sa kanila. Sabi pa ng batang lalaki, sabay punas ng marahan sa mga luha ng kaibigan. Ginagawa ko naman yun eh. Kaya lang, kapag nakikita nila ako, sila talaga ang lumalapit sa akin. Sagot naman ni Myra. Basta, sikapin mo pa rin na iwasan sila at mas babantayan pa kita para hindi ka na nila malapitan. Pangako yan. Salamat, Dennis. Lagi mo akong tinutulungan. Sabi ni Myra na nagliwanag na ang muka. Dahil magkaibigan tayo. Uli ka na. Gawin na natin yung mga assignment natin. Sige, para mamaya wala na akong gagawin sa bahay. Nakangiti ng pagtatapos ng dalawa at kinuha ang kanilang mga notebook. Ganito lagi ang dalawang bata. Magkasamang ginagawa ang kanilang aralin. Nagkukwentuhan at naglalaro din sila. Samantala sa bahay naman ni Myra, saan po kayo pupuntay, Nay? Tanong ni Myra kay Chona nang makitang nakabihis ang ina. Alis ako. Tatrabaho. Magdi-deliver ng mga order sa akin. Alam mo naman, wala tayong kakainin pag hindi ako kumilos. Walang gagastusin sa pag-aaral mo. Mahabang litanya ni Chona. Wala ka namang pasok ngayon. Bahala ka nang maglinis dito sa bahay, ha? Sabi pa niya sa anak. Handa na siyang umalis. Opo, Inay. Mamaya nga po pala, pupunta dito si Dennis. Ano? Bakit? Maglalaro na naman kayo. Naku, Myra, ha? Unahin mo muna ang mga gawain dito sa bahay, ano? Hindi yung puro laro ang inaatupag mo. Kasinghal niyang sabi sa anak. Hindi po kami maglalaro, Nay. Magre-review po kami. Periodical test na po kasi namin sa Monday. Mahinahong sagot ng anak. Napayuko pa ito. Nakadama naman ng pagkapahiya si Chona. Naawa siya sa anak. Pinagalitan niya ito agad. Ganong mali naman pala ang kanyang akala. Pumayag naman ito sa pagpunta ni Dennis dahil alam niyang mabait na bata si Dennis at marahan na niyang iniwan ang anak. Narito tayo sa tabing ilog, Dennis. Hinihingal na sabi ni Myra kay Dennis. Tumakbo kasi sila papuntang tabing ilog. Madalas silang magpunta doon. Hindi lang para maglaro at magkwentuhan, kundi upang mag-aral din. Presko kasi doon. Oo nga.
Hinihingal ka pa nga eh. Kasi naman, ang haba ng tinakbo natin. Patwiran naman ni Myra. Nakatayo pa rin sila. Sabihin mo talaga mas mabilis akong tumakbo sa'yo. Kaya lagi kang nahihirapang sabayan ako. Nakangiti pang sagot naman ng batang lalaki. Parang inaasar ang kaibigan. Ang yabang mo naman. Inis ngunit nakangiti namang sagot ni Myra. Huwag ka lang mainis. Di ko naman kasalanan na mabilis akong tumakbo eh. Asar pa niya. Teka, dala mo na ba yung mga babasahin natin? Oo, kaya nga lalo akong hiningal sa pagtakbo eh. Ang bigat kaya ng dala ko. Di bale, may dala naman akong paborito mong sandwich eh. Pinagawa ko ito kay Mami. Wow, okay yan. Natutuwa namang sabi ni Myra. Sana, Dennis, lagi na lang tayong ganito, no? Yung lagi tayong magkasama, masaya, tsaka nagtutulungan. Bakit? Iisip mo bang magkakahiwalay pa tayo? Hindi naman kasi natin alam ang mangyayari bukas. Lumungkot namang sabi ng batang babae. Kasalukuyan na silang nakaupo sa paborito nilang batuhang inuupuan. Hindi na tayo magkakahiwalay, Myra. Dito na tayo lalaki. At pag malaki na tayo, liligawan na kita. Nakangiti niyang sabi habang nakatitig kay Myra. Puro ka naman kalokohan. Halika na nga, magbasa na tayo. Pagtatapos ni Myra, sabay ngiti ng bahagya. Mabilis na lumipas ang mga buwan. Sumapit ang graduation sa elementary ni Myra at Dennis. Binabati kita, anak. Ang galing mo. Ikaw ang salutatorian sa inyo. Masayang bati ni Chona sa anak. Mahal naman niya kasi si Myra at proud siya dito. Nasisinghalan lamang niya ito kapag naaaburido siya dahil sa kanilang kahirapan. Salamat po, Inay. Nakangiti naman niyang sagot sa ina. Pero mas magaling po si Dennis dahil siya po ang valedictorian. Nasaan nga pala ang kaibigan mong yun? Hindi ko siya nakita kaninang nasa school pa tayo. Kasama po niyang mami at daddy niya, Inay. May salo-salo nga raw po sa kanila mamaya. Pinapupunta po ako. Sige, magpunta ka na lang sa kanila, anak. Wala naman tayong handa eh. Pasensya ka na ha. Alam mo naman, mahirap lang tayo. Malungkot na paliwanag ng ina sa anak. Hinaplos pa niya ito sa balikat. Hindi naman po ako nagre-reklamo, Nay. Basta po ang mahalaga, magkasama tayo. Para namang hinaplos ang puso ni Chona sa sinabing yon ng bata. Para siyang mapapaiyak. Salamat, anak. Kahit bata ka pa, maunawain ka na. Mapalad ako sa pagkakaroon ng anak na tulad mo. Mabait at matalino na, maunawain pa. Naiiyak niyang sabi sa anak. O sige, mag-ayos ka na at maya-maya magpunta ka na kina Dennis para maging masaya ka naman. Pagtatapos naman ni Chona. Tuwang-tuwa ang dalawang bata. Pareho silang may award. Ang hindi nila alam, magkakahiwalay na pala sila. Ano pong sasabihin niyo sa akin, Daddy? Tanong ni Dennis sa amang si Peter. Kasalukuyan silang nasa sala at nakaupo sa sofa. Kasi anak, ipadadala ako sa Maynila ng company namin. Doon na ako papasok at gusto ko, pag-alis ko kasama ko na kayo ng mami mo. Sagot naman ni Peter sa anak. Gulat na nalungkot si Dennis. Napatingin pa ito sa ama. Po, ibig po ninyong sabihin, aalis na po tayo dito? Di makapaniwala pa niyang tanong sa ama. Oo anak, sa Maynila ka na mag-high school. Ganun po ba? Dismayado namang sagot ng bata.
Alam ko kung bakit ka nalulungkot. Dahil magkakalayo na kayo ng kaibigan mong si Myra. Daddy, pasensya na anak. Kailangan kong pamahalaan ang branch namin sa Maynila. Promotion nga yun eh. Hindi po ba pwedeng maiwan na lang po kami ni Mami dito? Hindi maaari anak. Isang pamilya tayo, kaya dapat magkakasama tayo. Di na pala kami magkakasama ni Myra. Hayaan mo anak. Pag may time tayo, magbabakasyon tayo dito. Kaya huwag ka nang malungkot. Wakas ni Peter sabay akbay sa anak. Kahit nalulungkot, sinabi pa rin ni Dennis sa kaibigan ang nalalapit nilang pag-alis. Sabi ko na magkakahiwalay din tayo. Malungkot na bulalas ni Myra habang nasa tabing ilog sila. Ayoko nga sanang sumama Pero wala naman akong magagawa. Kailangan namin sumama kay Daddy. Malungkot namang sabi ni Dennis. Sabi ni Daddy, pamilya kami. Kaya kailangan daw magkakasama kami. Tama naman si Mang Peter, Dennis. Kaya lang, isa na lang ako dito pag wala ka na. Wala nang magtatanggol sa akin. Wala na akong kalaro at kasama kumain. Naiiyak na bulalas ni Myra. Huwag kang umiyak, Myra. Lagi pa rin naman tayo magkakausap Sabi naman ni Dennis kay Myra. Hinawakan pa niya ang maliit na kamay nito. Ha? Paano mangyayari yun? Nasa Maynila ka na nga. Nagtatakang tanong naman ni Myra. Iiwan ko sa itong cellphone ko. Dito kita lagi tatawagan. Ito. Talaga? Tatawagan mo ako dito, Dennis? Sabi naman ni Myra na parang nabuhayan ng pag-asa na muling makakausap ang kaibigan. Oo, sabi. At pag malaki na tayo, babalikan kita para... Sabi ni Dennis na hindi natuloy dahil sa pagsingit ni Myra. Huwag mo nang sabihin yan. Tsaka na lang. Basta ngayon, hihintayin ko na lang ang pagtawag mo sa akin. Pagwawakas ni Myra at nagyakap ang dalawang bata. Ganun na lang ang lungkot ni Myra nang umalis si Dennis. Halos hindi pa nga siya makakain sa simula. Alam ko kung bakit ka nalulungkot at hindi makakain. Dahil kay Dennis. Si Dennis po kasi ang tumutulong at nagtatanggol sa akin, Nay. Naiintindihan ko. Pero may sarili siyang buhay, anak. May pangarap sa kanya sina Peter na dapat niyang tuparin. At dapat mo maunawaan yun. Nay. Tsaka diba, binigyan ka naman niya ng cellphone? Opo. O di magkakabalitaan pa rin kayo. Sa ngayon, hintayin mo na lang ang pagtawag niya sa'yo. At huwag ka nang malungkot dyan. Halika na, sabayan mo na akong kumain. Ang pag-uusap ng mag-ina. Makalipas ang ilang linggo, tumawag na nga si Dennis kay Myra. Tuwang-tuwa ang dalawang bata nang muling magkausap. At muling nangako si Dennis sa kaibigan na lagi niya itong tatawagan. Ngunit isa palang pangyayari ang tuluyang maghihiwalay sa kanila. Isang malakas na unos ang dumating sa probinsya ni Myra. Nawasak ang kanilang bahay, maging ang kanilang mga kagamitan, kasama na ang cellphone na iniwan ni Dennis kay Myra. Lalo silang naghihirap dahil doon. Samantala, isang kaibigan ni Jonah ang nagmagandang loob upang makalipat sila sa ibang probinsya. Doon, iginapang ni Jonah ang pag-aaral ng anak upang kahit high school ay mapagtapos niya ito. At natupad naman niya yon. Ngunit dahil nga walang igugugol, ay nagtrabaho na lamang si Myra sa lugar na yon. Sa kabilang dako, nagtataka naman si Dennis dahil hindi na niya makontak ang cellphone na iniwan sa kaibigan. Nalulungkot siya
dahil wala na siyang mabalitaan pa tungkol kay Myra. Sa paglipas naman ng mga taon, lumaking magandang dalaga si Myra. Marami ang nanliligaw sa kanya. Isa na sa kanila ang matandang binatang si Miguel. "Anak, magbihis ka, mag-ayos ka madali." Natatarantang sabi ni Chona. "Bakit po, inay?" Nagtataka namang sabi ni Myra. "May bisita ka, si Miguel. Dinadalaw ka. May mga dala pa nga siyang pasalubong para sa atin." "Bakit po niya ako dinadalaw?" "Ano pa, edi niligawan ka. Gusto ka niya, anak." "Pero inay, parang tatay ko na siya." "Oh, hindi naman hadlang ang agwat ng edad sa pag-ibig." "Hindi ko po siya mahal, nay." "At sinong mahal mo? Si Dennis, ang kababata mo." "Anak, hindi na kayo magkikita noon. Baka nga may nobya na yun." Para namang kinurot ang puso ni Myra sa sinabing yon ng ina. Nalulungkot siya sa isiping may nobya na si Dennis at nakalimutan na siya ng kaibigan. Samantalang kung si Miguel ang sasagutin mo, aba, maaahon na tayo sa hirap. Patuloy pa ni Chona. "At kung gugustuhin mong mag-aral sa kolehiyo ay pwede na." Pang-uudyok pa ni Chona sa anak. Pinagbigyan naman ni Myra si Chona. Nagbihis siya upang pakiharapan ng maayos si Miguel. Ngunit sa loob-loob niya, hindi niya talaga magagawang mahalin ang matandang binata. "At gusto ni inay, tanggapin ko ang pag-ibig ni Mang Miguel, Jenny." Pagtatapat ng dalaga kay Jenny. Ito ang naging kaibigan ni Myra sa probinsyang nilipatan nila. Nagtatrabaho din ang dalaga sa Maynila. "Alam mo, madali lang yan. Kung practical ka, edi tanggapin mo si Mang Miguel para makaahon na kayo sa hirap," sabi ni Jenny na may kaartihan. Ngunit mabait naman ito. "Pero kung paiiralin mo ang puso mo, problema nga yan kasi may iba kang mahal." "Anong gagawin ko, Jenny?" Naguguluhang tanong ni Myra. "Edi, kausapin mo si Mang Miguel. Sabihin mo na hindi mo matatanggap ang pag-ibig niya." Payo naman ni Jenny sa kaibigan. Nang gabing yon ay hindi makatulog si Myra sa kanyang silid. Paulit-ulit niyang naririnig ang payo ni Jenny. Hanggang sa maisip niyang sundin ang payo ng kaibigan. Bahala na kung magdamdam ang ina, basta tatapatin niya si Miguel. Kinabukasan ng gabi, dumating na si Miguel sa kanila. May dala itong mga pasalubong at isang mamahaling bracelet ang ibinigay kay Myra. Hindi niya yon tinanggap. Sa halip ay sinabi niya kay Miguel na hindi rin niya matatanggap ang pag-ibig nito. Dahilan upang magalit si Miguel. Sinamantala niya ang pag-iisa ng dalaga at sa pilitan niyang kinuha ang dangal ni Myra. Matapos ang kabuhungan ay umalis si Miguel. Halos mawala naman sa sarili si Myra. Sa ganung sitwasyon siya dinatnan ng ina. Punit ang damit, magulo ang buhok, at iyak ng iyak. Ipinagtapat ni Myra sa ina ang kalapastangan ng ginawa ni Miguel. Galit na galit naman si Chona at nangako na haharapin niya ang matandang binata. Dali-daling pinuntahan ni Chona si Miguel. Nang makita si Chona ay agad naman niya itong pinatuloy sa kanyang bahay. "Tapos na, Chona. Tapos na." Tumatawang pagmamalaki ni Miguel. Ngayong may nangyari na sa inyo ng anak ko. Siguro naman, tutupad ka na sa usapan natin." Oo, Chona. Tutupad ako. Makakasalan ko ang anak mo at bibigyan pa kita ng malaking halaga para magamit mo sa iyong pagninegosyo. Yan ang gusto ko sa iyo, Miguel. Madali kang kausap. Ngiting malapad na sabi naman ni Chona. Kasunduan pala nila ang mga naganap. Basta
Hindi natin sasabihin kay Myra ang kasunduan nating ito. At ang palalabasin natin ay inareglo ko lang kayong dalawa para wala nang iskandalo pa. Pagtatapos ni Chona at muling iniwan na si Miguel. Nagbalik siya sa kanilang tahanan. Ganun na lang ang pananangis ni Myra nang malaman ang gustong mangyari ni Miguel. Hindi, inay. Hindi ako pakakasal sa kanya. Ayoko. Lumuluha at matigas na pagtutol ng dalaga. Pero anak, wala tayong sapat na salaping gugugulin kung magkakaso tayo. Isa pa maiiskandalo tayo. Kaya pumayag ka na lang. Inay, hindi ko siya mahal. Alam kong nasasaktan ka. Ganun din naman ako. Pagkukunwari pa ni Chona. Ang galing umarte nito at may paiyak-iyak pa. Pero anak, wala tayong pera at hindi natin kaya si Miguel. Kaya sana anak, pumayag ka na lang sa naging desisyon ko. Total handa ka naman niyang panagutan. Sa ganun, hindi na tayo maiskandalo pa. Pagtatapos naman ni Chona, akala niya, napapaniwala na niya si Myra. Nang umalis ang ina, ay pinuntahan ni Myra si Jenny. Oh my God! Nagawa yun sa'yo ng matandang yon? Oo, Jenny. Pinagsamantalahan niya ako. At ang masakit, kasunduan pala yun nila ni inay. Ha? Bakit nagawa yun sa'yo ni Aling Chona? At saka, paano mo nalaman? Gulat at hindi makapaniwalang sabi ni Jenny sa kaibigan. Sinundan ko si inay nung puntahan niya si Mang Miguel. Gusto ko sanang saktan ng matandang yun. Pero narinig ko ang usapan nila. Paano ka na ngayon? Tutuparin nila ang kasunduan nila. Ipakakasal ako sa matandang yun. Jenny, tulungan mo ko, please. Tulungan mo ko. Pagmamakaawa ng dalaga sa kaibigan. Gusto kitang tulungan, kaya lang, pabalik na ako sa Maynila bukas eh. Babalik na ako sa trabaho ko. Sabi naman ni Jenny. Isama mo ko. Pagsusumamo naman ng dalaga. Hindi na nga nagbalik pa ang dalaga sa kanilang bahay. Tuluyan na niyang iniwan ng ina. Iyak naman ng iyak si Chona nang malamang lumayas ang anak. Ngayon lang ito napalayo sa kanya. Hinanap niya ito kung saan-saan ngunit hindi niya natagpuan. Dahilan upang magalit si Miguel. Ibalik mo sa akin ang salaping ibinigay ko sa iyo, Chona. Dahil hindi na matutuloy ang kasal namin ng anak mo. Galit na sabi ni Miguel kay Chona nang puntahan niya ito sa kanilang bahay. Wala akong ibabalik sa iyo, Miguel. At bakit wala? Galit na sabi pa ni Miguel. Dahil pinagsamantalahan mo ang anak ko. Ngunit pinagkasunduan natin yon. Oo, pumayag ako. Dahil naakit ako sa mga material na bagay na ibinibigay mo. At dahil na rin sa kagustuhan kong makaahon kami sa hirap. Ngunit hindi ko akalaing ito palang magiging kapalit ng lahat. Pinagsisisihan ko ang ginawa ko, Miguel. Pinagsisisihan ko. Paghagulgol ng nagsisising si Chona. Sa kabilang dako, nagtungo pala sa Cagayan si Dennis para dalawin ang kaibigang si Myra. Ngunit hindi niya yon natagpuan doon. Sa pamamagitan ng mga dati nilang kapitbahay, nalaman ng binata ang mga naganap sa mag-ina. Ngunit hindi niya nalaman kung saan sila lumipat. Malungkot na umuwi ng Maynila si Dennis dahil doon. At ibinalita niya ang lahat sa amang si Peter.
Ganun pa man itinuloy niya ang kanyang balak na pagtatrabaho na. Tutal ay tapos na siya ng kolehiyo. Samantala, dinala ni Jenny sa kanyang apartment na tinutuluyan sa Maynila ang kaibigan. Malungkot ka na naman. Bati ni Jenny sa kaibigan nang makita itong nakapanglumbaba sa bintana at nakatingin sa malayo. Hindi ko lang maisip kung bakit nagawa sa akin yun ni Inay. Pinagpili niya ako. Umiiyak na bulalas ni Myra. Siguro, nagsawa na sa hirap si Aling Chona, kaya kumapit na kay Mang Miguel. Galit ako sa kanya, Jenny. Galit ako. Kasalanan niya kaya nasira ang buhay ko. Ngayon, lalo wala ng pag-asa pang magkatuluyan kami ni Dennis. Bulalas pa ni Myra. Kalimutan mo na yun. Nakaraan na yun eh. Wala ka nang magagawa para mabago ang natapos na. Ang gawin mo na lang ngayon, magtrabaho para maiayos ang buhay mo. Saan? At paano ako magtatrabaho? Tanong pa niya sa kaibigan. Ipapasok kita sa pinagtatrabahuan ko. Pero bago kita dalhin doon, ipagtatapat ko muna sa iyo ang lahat para hindi ka naman mabigla pagdating mo doon. Anong ibig mong sabihin, Jenny? Nagtataka namang tanong ni Myra. Mula kasi nang maging kaibigan niya si Jenny, hindi nababanggit nito kung ano ang trabaho niya sa Maynila. At sa pagkakataong yon, hindi na nga nagkaila pa ang dalaga. Sinabi niya kay Myra ang kanyang trabaho. Sa paglipas naman ng mga araw, patuloy pa rin na ginugulo ni Miguel si Chona. Nagpipilit na ibalik ng babae ang kanyang salapi. Sinabi ko na sa iyo, wala akong ibibigay sa iyo. Winasak mong puri ng anak ko na naging dahilan kaya siya naglayas. Kung magsalita ka, akala mo mabuti kang ina. Galit na sabi ni Miguel. Inaamin ko nang himasok ako sa buhay ng anak ko. Pero yun ay sa kagustuhan kong mapabuti siya. Pero hindi ko alam na ito palang ibubunga. At pinagsisisihan kong ginawa ko, Miguel. Narinig mo? Nagsisisi ako. Ngayon, kung gusto mong ibalik ko ang pera mo, ibalik mo rin ang anak ko. Pero kung hindi mo magagawa at magpipilit ka pa rin, kakasuhan kita. Lalabanan kita. Lalong galit na sabi ni Chona. Dinuro-duro pa ang matandang binata. Dito na nagsimula ang pananamlay ni Chona at ang unti-unting pagkahulog ng kanyang katawan. Nawalan na rin ito ng ganang magtrabaho. Habang si Myra naman ay pumasok na bilang waitress sa club na pinapasukan ni Jenny. Oo, sa club nagtatrabaho si Jenny. Isa pala siyang GRO at dahil hindi kaya ni Myra ang ganung trabaho, ay pinili na lamang niya ang maging isang silbidora. Oh, nakatulala ka na naman dyan, Myra. Bakit ba? Anong iniisip mo? Bati ni Jenny sa kaibigan nang makita itong nakatulala matapos magbihis ng damit na pantulog. Iniisip ko lang ang trabaho natin. Tiyak na, pinagtatawanan at nilalait tayo ng mga tao. Girl, ako lang ang dapat laitin nila. Sagot naman ni Jenny. Dahil ako, talagang sumasama sa mga customer para lang kumita ng malaking halaga. Kasi naman, may pamilya akong sinusuportahan sa probinsya. Pero ikaw, hindi ka nila dapat laitin dahil waitress ka lang. Hindi ka lumalabas. Kaya sasabunutan ko ang sino mang malalaman kong manlalait sa'yo. Matigas na pagtatanggol ng dalaga sa kaibigan. Para namang lumambot ang puso ni Myra. Salamat, Jenny. Mula nang maglayas ako sa bahay namin,
Hanggang ngayon, tinutulungan mo ko. Dahil isang tunay na kaibigan ang turing ko sa'yo. Kaya nga hindi kita pinilit na tumulad sa akin eh. Salamat sa'yo. Alam mo, gusto ko, kahit ganitong trabaho ko, may marating pa rin ako. Mangyayari yun. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita at hindi ako papayag na mapahamak ka. Pangako ni Jenny sa kaibigan at masayang nagyakap ang dalawa. Sa kabilang dako, si Dennis ang ginawang assistant ni Peter sa kumpanyang pinamamahalaan nito. Kaya naman todo ang pagsisikap ng binata. Ayaw niyang ipahiya ang kanyang ama. Dennis, anong oras ka pa ba uuwi? 2 hours pa, Richard. Sagot ni Dennis sa kaopisinang si Richard. Classmate niya ito noon pang college. At nakasama din niya sa kumpanyang pinamamahalaan ng ama. Puro ka naman overtime. Minsan-minsan mag-relax ka rin, bro. Para ma-enjoy mo yung pagiging binata mo. Enjoy naman ako sa ginagawa ko. Sagot naman ni Dennis. Subsub pa rin ito sa mga papeles na binabasa. Ibang enjoyment yung sinasabi ko. Yung malayo sa opisina. Yan bang may kasamang alam mo na. Ikaw talaga, Richard. Saan ba kayo pupunta ng tropa mo ngayon? Tropa ko, ikaw naman oh. Tropa natin. Dahil mga kaopisina din naman natin yung karamihan dun eh. O sige, saan ba kayo pupunta? Malapit lang dito, bro. Kaya sumama ka na. Sa ibang araw na lang. May kailangan pa akong tapusin eh. Sipag mo talaga. Ayokong mapahiya ang daddy ko. Okay. Pero kung magbago ang isip mo just let me know. At isasama kita doon. Tumatawa ang pagtatapos ni Richard at iniwan na ang kaibigan. Paano ba naman ako magsasaya? Ganong hindi ko alam kung nasaan na ngayon ang babaeng noon pa man. Minamahal ko na. Napabuntong hiningang bulalas ng binata sa sarili. Lihim pa rin niyang ikinalulungkot ang hindi pagkakita kay Myra. Samantala, dahil sa kagustuhan ni Myra na mabago ang takbo ng buhay, ipinasya niyang muling mag-aral. Pumasok siya sa kolehiyo. Kamusta ang pag-enroll mo? Nakangiting tanong ni Jenny sa kaibigan nang dumating ito. Okay naman, Jenny. 2-year course lang kinuha ko. Sagot naman ni Myra at marahan itong umupo sa sofa. Bakit 2 years lang? Para madali kong matapos. At kapag may maayos na akong trabaho, aalis na ako sa pagiging silbidora sa club. Sagot naman ni Myra. Alam mo, nai-inspire ako sa'yo para tuloy gusto ko na rin mag-aral uli. Bakit hindi mo gawin? Jenny, hindi naman dahil nawasak na ang dangal natin, hindi na natin maaabot ang mga pangarap natin. Naniniwala akong magagawa pa rin natin abutin yun. Magsikap lang tayo. May buong pag-asang sagot ni Myra na pinakaisip-isip naman ni Jenny. Mabilis na lumipas ang mga buwan. Patuloy sa pagsisikap sina Dennis at Myra. Si Dennis sa opisina at si Myra naman sa kanyang pag-aaral. Hanggang sa sumapit ang birthday ni Richard. Niyaya nito si Dennis na sumama sa kanilang mag-bar bilang celebration ng birthday ng binata. Inayunan naman yun ni Peter. Gusto niya kasing maging masaya pa rin ang anak kahit na nga hindi na nito nakita ang kanyang childhood sweetheart na si Myra. Nang marinig naman ni Richard ang pangalang Myra, ay doon niya itinanong kung sino ang babaeng yon. Siya ang kababata ko, Richard, at ang babaeng minamahal ko. Malungkot na sagot ni Dennis. Oh, I see. Now I know kung bakit hanggang ngayon wala ka pa ring girlfriend. Napangiti namang sagot ni Richard.
Humalukip-kip pa ito tsaka muling nagsalita. Pero bro, mahirap maghintay sa walang katiyakan. Kasi hindi mo alam kung dalaga pa ba siya o hindi na, o kung hinihintay ka rin ba niya. Mahirap yun. Kaya kung ako sa'yo, ibaling mo na lang sa ibang pansin mo. Payo pa ni Richard at niyaya na ang kaibigan na umalis. Nag-alala naman si Dennis dahil sa sinabi ng kaibigan. Paano nga ba kung may iba na si Myra? Hindi niya alam kung kaya niyang tanggapin ang sakit na dulot noon. Nang dumating sila sa bar ay tahimik pa rin si Dennis. Anong gusto mo bro? Sabihin mo na at order na ako. Basag ni Richard sa katahimikan ni Dennis. Ikaw na ang bahala, total ikaw naman ang taya. Sabi ni Dennis sabay pilit ng ngumiti. Tamang-tama, papalapit na yung magandang waitress. Nakangiting sabi ni Richard. Nakatingin ito sa magandang waitress. Good evening po mga sir. Ano pong drinks ninyo? Magiliw na sabi naman ng waitress. Nanlaki naman ang mga mata ni Dennis nang makita ang serbidora. Napaawang pa ang labi nito na ikinagulat naman ni Richard. Miss, mukhang attracted sa iyong kaibigan ko. Pwede bang dito ka muna sa amin pagkatapos mong ma-deliver ang order namin? Pasensya na po. Hindi po ako tumitable Nagsiserve lang po ako. Magalang nasabi naman ng waitress. Yumuko pa ito. Myra? Tawag ni Dennis sa silbidora. Tama, si Myra ang waitress na nasa harapan nila. Napamulagat naman si Myra sa nagsalita. Napatingin siya ng husto sa kasama ni Richard. At doon niya nakita na si Dennis pala yun. Myra, ikaw nga. Sagot pa ng binata at akmang hahawakan siya. Ngunit nahiya si Myra at naiiyak na nagtatakbo ito. Tulala si Dennis dahil sa pangyayaring yon. Hindi na niya nagawang magsaya. Gusto niyang masagot ang tanong sa isip kung bakit napadpad sa lugar na yon ang kaibigan. Habang si Jenny naman ay gulat na gulat nang malaman sa mga waitress ang ginawa ng kaibigan. Hindi na kasi pumasok si Myra. Umuwi na lang ito sa kanilang tahanan. Kaya naman nang dumating si Jenny sa bahay ay agad niyang tinanong ang kaibigan. Lumuluhang nagtapat naman si Myra. Ang tagal kong nangarap. Nanabik na muli kami magkita. Kaso, nagkita nga kami pero nasa club naman ako at sa ganitong trabaho pa. Bulalas pa ng dalaga. Girl, hindi mo naman dapat ikahiya ang trabaho mo. Wala kang ginagawang masama. Sagot naman ni Jenny na napatingin pa ng diretso sa kaibigan. Tingin mo maniniwala sila? Jenny, wasak na nga ang dangal ko. Ganito pa ang naging trabaho ko. Lumuluha pa niyang himutok. Myra, kung talagang mahal ka niya, hindi ka niya hahatulan. Hahanapin ka ni Dennis at pakikinggan ang paliwanag mo. Pagpapalakas naman ang loob ng dalaga sa kaibigan. Samantala sa tahanan naman ni Dennis, ibinalita niya kay Peter ang nangyari. Gulat na gulat naman si Peter. Bakit ganon? Bakit napadpad si Myra sa lugar na yun? Nagtatakang tanong ng kanyang daddy. Yun din po gumugulo sa isip ko, daddy. Kung ano po ang nangyari sa kanila ni Aling Chona. Pero sabi po nung nakausap ko doon, silbidora lang po siya doon sa club. At wala pa pong 1 taon. Mahabang sabi ni Dennis. Ano ngayon ang balak mo, anak? Tanong naman ni Peter. Gusto ko po siyang puntahan. Nakuha ko na po ang address niya. May itatanong ako sa iyo, Dennis. Ngayong nakita mo nang muli ang iyong kababata at nalaman mo ang trabaho niya,
Mahal mo pa rin ba siya? Makahulugang tanong ni Peter. Napatitig naman ng diretsyo ang binata sa ama. Dinama ang sinasabi ng kanyang puso at saka inamin ito sa ama. Kinabukasan, nag-absent si Myra sa club. Nag-aalala kasi siya na baka bumalik doon si Dennis. Ang hindi niya alam ay papunta na sa bahay nila ang binata. Kaya naman ganun na lang ang kanyang pagkagulat nang makita si Dennis doon. "Bakit mo pa ako pinuntahan?" Nakayuko at naluluha niyang sabi sa binata. Hindi niya ito magawang tingnan, habang si Dennis naman ay nakatingin sa kanya. Ano bang salita yan? Mayra, magkaibigan tayo. Ang tagal kong pinangarap na magkita tayo muli. Di ba sabi ko sa iyo noon, paglaki natin? Sabi ni Dennis na hindi na ituloy dahil biglang nagsalita si Myra. "Hindi na ako bagay na maging kaibigan mo. O kahit nandigawan mo pa." Naluluhang sabi ng dalaga. Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong naman ni Dennis. At dito na lumuluhang ipinagtapat ng dalaga sa binata ang mga naganap sa kanyang buhay. "Ang dumi-dumi ko na, Dennis. Ang dumi-dumi ko na." Huwag mong sabihin yan. Hindi mo ginustong nangyari sa'yo. Hindi ka rin nagtrabaho ng masama kahit na nga nasa club ka. Naluluhang sabi ni Dennis habang nakatitig kay Myra. Layuan mo na lang ako. Pagtatawanan ka lang ng mga makakaalam ng mga naganap sa akin. Hinawakan naman niya ang kamay ng dalaga. Hindi sila mahalaga sa akin, Myra. Ang mahalaga sa akin ay ang damdamin ko. Dating dalawa. Mahal kita, Myra. Noong pa mang bata pa tayo, narito na ito sa puso ko. Ikaw ang dahilan kaya ako nagsikap. Dennis! 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 Hagulgol ni Myra. Marahan naman siyang niyakap ng binata. Tinugunan naman niya yon ng yakap din. At nang lumaon ay nagkaunawaan ang kanilang mga puso. Ang pagkakaunawaan ng dalawa ay labis na ikinatuwa ng mga nagmamahal sa kanila. Samantala, upang matulungan ng nobya, inialis na ni Dennis ang dalaga sa nightclub. Binigyan na lang niya ito ng trabaho sa kanilang kumpanya. Totally malapit na namang matapos ni Myra ang kursong kanyang kinukuha. Mabilis naman siyang natuto, bagay na ikinatuwa ni na Dennis at Peter. "May ibabalita ako sa iyo, girl," masayang sabi ni Jenny nang dumating si Myra. Galing ito sa opisina. "Ano yun?" "Nagpaalam na ako sa club. Aalis na ako doon." "Talaga?" "Oo. Na-inspire kasi ako sa iyo eh." "Tama yan. Maganda yan. Humanap ka na lang ng ibang magiging trabaho mo. Marami namang pwedeng pagkakitaan eh." "Oo, tama ka. May naisip na nga ako eh. Magbubukas ako ng online business. Aayusin ko na talaga ang buhay ko. Masaya ako para sa iyo, Jenny. Ako nga rin may babalita sa iyo eh." "Ano naman yun?" "Teka, wag mong sabihin lilipat ka na kina Dennis." "Hindi. Magpapakasal na kami." "Ay, kakasal na ang best friend ko." Tumatawa sa kilig na sabi ni Jenny. "At syempre, kailangan nandun ka." "Ay, dapat lang naman, ano? Magtatampo ako kapag wala ako doon." "Teka, kapartner ko ba si Richard, yung kaibigan ni Dennis?" Maarte ngunit kinikilig pa rin sabi ng dalaga. "Oo, alam ko naman crush mo si Richard eh." Si Myra naman ang kinilig. At pagkatapos ay nag-appear pa ang dalawa. Sinabi ni Dennis kay Peter ang balak nila ni Myra. Sabi pa niya, magpapakasal sila pagkatapos ng graduation ng dalaga sa kursong kinukuha. Hindi naman tumutol si Peter
kaya tuwang-tuwa si Dennis. Meron lang sana akong gustong sabihin sa iyo, anak. Sana may parating mo ito kay Myra. Seryoso namang sabi ni Peter. Ano po yun, Daddy? Sana bago kayo ikasal, puntahan niyo at patawarin na si Chona. Daddy? Tandaan niyo na mas mabuti pa rin ang nagpapatawad. Kaya ako nabanggit si Chona dahil sa nakita ko ang isa nating dating kapitbahay sa Cagayan. Sinabi niya na nasa mataan na raw ngayon si Chona at may sakit. Pinapuntahan ko sa isa nating tauhan ang address na sinabi sa akin ng dati nating kapitbahay at nalaman kong totoo nga, naroon nga si Chona. Sana puntahan niyo siya, patawarin na at kalimutan ang nakaraan. Harapin ninyo ng masaya ang parating na kinabukasan. Napaisip naman si Dennis sa sinabing iyon ng ama. Alam niyang may katuwiran ito. Masarap mabuhay nang walang galit na kinikimkim sa puso. Kaya naman kinausap niya si Myra upang puntahan na nila ang ina. Sa simula ay ayaw pa sana ni Myra. Ngunit dahil sa paliwanag ng nobyo ay pumayag na rin ito. At tinunungan nila ang isang public hospital. Doon nila nakita si Chona. Walang nag-aalaga. Mahaba at magulo ang buhok. Kumpak ang mukha at payat na payat. Napag-alaman nilang may sakit ito sa baga. Para namang nanlambot ang puso ni Myra nang makita ang ina. Hindi niya mapaniwala ang ganito ang sinapit ni Chona. Inay. Naluluhang bulalas ni Myra. Hinawakan pa niya ang kamay nito. Marahan namang nagmulat ng mga mata si Chona. Pilit na tinitingnan ang magandang dalagang nakikita. Sino ka? Ako po ito, Inay. Si Myra. Ang anak ninyo. At hindi na nga napigilan pa ng dalaga ang lumuha. Myra, anak. Anak, patawad. Patawad. Humahagulgol na sabi ni Chona. Sa paghangad kung makaahon tayo sa kahirapan. Nasilaw ako sa mga material na bagay na ibinigay ni Miguel. Kaya pumayag ako sa alok niya. Inay, sisig-sisi ako sa ginawa ko, anak. Ayoko lang naman kasing danasin ko ang mga paghihirap na dinanas ko lalong iwan tayo ng iyong ama. Mula nang takasan niya ako. Patawarin mo sana ako, anak ko. Dugtong pa ng luha ang ina. Kalimutan na po natin ang nakaraan, Nay. Ngayong nandito na ako, kukunin ko na po kayo. Ipagagamot ko kayo para gumaling kayo at makasama po namin sa kasal namin ni Dennis. Dennis, nagkita kayo? Opo. Opo, Aling Chona. Naluluharing sagot ng binata. At makakasal na po kami ni Myra. Umapaw naman sa galak ang puso ni Chona. Salamat po, Diyos ko. Salamat at pagiging maligaya na rin ng anak ko. Lumuluha sa galak na bulalas ni Chona. Sa matyagang pag-aalaga ni Myra,
Gumaling din ang kanyang ina makalipas ang ilang buwan. Kaya naman masayang masaya siya nang makatapos siya sa kanyang kurso. Ilang linggo naman makaraan ang kanyang graduation ay idinaos ang ingranding kasal nila ni Dennis. Napakaligaya ng dalawa ng mga sandaling yon. Dahil sa kabila ng mga naganap sa kanilang buhay, ay nagkaroon pa rin ng katuparan ang kanilang musmus na pag-ibig. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sana po ay huwag ninyong kalilimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Dear Ocean.